Usa ka adlaw naay babae, gwapa, hamis ug makatingalahan ng kaputi. Ene, unsa ang iyang pangalan? Siya si Ara, usa ka diwata nga nagahatag nato og daghang grasya. Si Ara, usa sad na siya sa mga gwapang libon sa atong tribo. Nahimo siyag diwata kay nahitungod sa iyang kabuutan ug matinabangon. Sa atong pagtuo, hatagan ug kauswagan ang mga tawo nga maayo sa ilang mga sako. Ani ako sa karon nagapundok sa atong tribo para magpagsirusa o magsaulog. Kaning mga pagkaon atong ihalad sa atong mga gimahal nga katigulangan o ang atong mga pinalanggang Dios. Nagahatag nato og kauswagan. Kabalo ko na malipayon kayo imong amahan ni galantaw ni. Ma, di ba niyon ko nga sige nimog imnon akong ginahimo nga tambal, gapaday na imong ubo. Ayaw kabalakan ako inday, kaya ra na. Lapos dato, Chesa. Dato lapos Chesa. Kasi tuyo sa pag-amin ni mo din sa umahan. Ako untang ipaapit kaninyo akong padakan at mag-umahan. Sumara sa saad sa akong amahan. Salamat sa pag-ambit anak dato Chesa. Ugali na ato lang sundan ang pag-uma. Chesa! Wala na ibong ako mga kauban, mga matay, mga palay. Noon sa manday na, unsi na itabo. So akong nadunggan dato, Chesa, na ipipatugod sa mayura nga bagong pabrika sa simento. Dato Chesa, unsa na nga ato pagpanan nga naapektuhan sa pabrika. Ayaw mo kabala ka, mangit at makatabang ka nato. Ayaw mo kaguol. Sugod karon mag-inani na ta. Kung unsay naaakuhaan, siguro nato ang aking pagkaon. Dato, Chesa, magabatayon ba taan eh? Makatalong taan eh? Maujud. Tungod sa gahom ug pagpalambo, wala nahibantayi ang mga naapektuhan nga panginabuhi. Itugya ni Chesa na mubawi sa iyang mga katawhan. Busa ang iyang pagsalig lamang sa mutabang kanila ang bugtong paglaom para sa iyang katawhan.